Hindi po pwede yung mga ganyan na mga video-video lang. So ilan pa kayang mga video na yung mga ilalabas nila? Yun po ang ating panawagan. Hindi tayo nakakasiguro ngayon. Ano ang what's the whole truth here? At sino-sino talaga ang involved? Gaano kataas ang iaabot o aabutin ng mga ebidensya? Ito ang paninindigan ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima matapos ilabas ni dating Congressman Elizalde Co ang panibagong video patungkol sa mga aligasyon nito sa budget insertions at kickback scheme sangkot si Pangulong Bongbong Marcos. Sa naturang video, idinawit na rin ni Co si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos kung saan nagsingit umano ito ng halos 51 billion pesos na halaga ng infrastructure projects mula taong 2023 hanggang 2025. Pero sabi ni De Lima, kailangang dumaan sa tamang proseso ang sinumang may hawak ng ebidensya at katotohanan. Kailangan anyang ipresenta ni Co ang mga nalalaman sa tamang fora at mga otoridad, kaya muli siyang hinamon na umuwi na sa Pilipinas. Duda tuloy ng kongresista, may agenda ng destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno na dapat ay bantayan ng taong bayan dahil labas na ito sa itinatakda ng konstitusyon. Mga ganyan-ganyan lang. Kasi hindi natin maiwasan isipin na meron pang ibang agenda kung ganyan ang style ng pagpapalabas ng mga exposés, revelations, disclosures, whether these are the full truth or half-truths or may konting palabok o kulang, partial or complete truth. Hindi natin alam yan. Ang nagiging impression ng iba is part of an agenda. Yung mga destabilization. Ngayon nga po dapat ang mga iwasan natin. Anything outside the constitutional framework, kailangan ay maging maingat tayo. Kasi may mga unintended consequences yan. Napaka-fragile pa po ng ating demokrasya. Pero para sa Makabayan Bloc, hindi dapat isantabi ang mga aligasyon ni Co, lalo't ito raw ang unang beses na direkta nang idinawit si Pangulong Marcos sa korupsyon. Iginit ni Deputy Minority Leader Antonio Tino na dapat imbestigahan ang lahat at hindi dapat gamitin ang salitang destabilization para ilarawan ang mga paratang ng dating kongresista. So first time po na merong susing tao, chair of the Appropriations Committee at the time, na nagsasabi na one-on-one nakipag-meeting siya kay Presidente at yung Presidente nagtutos sa kanya. So I think yun ang pinakamahalaga rito. Lahat ng yan ay kailangang imbestigahan. Hindi katulad na nangyayari ngayon na dinidismiss. At nababahala tayo ngayon na ginagamit na yung linyang destabilization. Na yung mga statements daw ni Zaldico ay bahagi na ng destabilization plot, no? Sa isang statement, tinawag ni Majority Leader Marcos si Co na newly crowned champion ng mga DDS na wala umanong kredibilidad at ang layunin lang ay pabagsakin ng gobyerno. May mga intel na umano na nagsasabing nakipagkasundo si Co sa mga makikinabang sakaling magkaroon ng pagpapalit na liderato. Para kay Marcos, hindi may tuturing na journalist at truth crusader si Co, kundi isang kriminal na umiiwas sa hustisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.